Nasa kotse. Hindi lang ka nititigil kaya hayaan mo na siya.
kasuming mo. Yan, sara na agad yung panyo ko. Yan, ay harap ko pa sa akin.
Ah, hindi. Inano si Oki. Oh my God, ilalabas ng naman naka-record.
I swear we've been through everything there is. Can't imagine
Kalimitan ko ang limaro ay patapata. Kaya ibig sabihin, kung may edad na ang limaro, at yun ang tumanim na alaala sa kanyang kapamilya nagpalista, ibig sabihin, hindi nagpapahayag ng isang katangian na mag-iiwan ng malalim na alaala sa kanyang mga lalaki. Your mother, your grandmother was has a happy countenance. At sigurado yun ang aming destino. Kaya marahil ang inyong Pasko sa pagpanaw niya ay hindi kasi saya ng una. Kasi hindi kailan. Yung ugat ng pagsasama-sama ay nakaugat sa pagiging masayahin ng inyong ina, ng inyong Lord. Kaya sabihin ko niya, minamahal ko mga kapatid, napakaganda, lalo na itong kapaskuhan. Pati ng bagong taon. Ano ang bati natin sa bawat isa? Ang una, Mary, may you be happy. At pag New Year naman, talaga, magina, happy New Year. At pinamahal kong mga anak, ako, Rosario. Sa tuwing maalaala niyo ang ngiti ng inyong ina, ang mga tawa niya kalma. Sa pagpapang niya sa panahon nito, mga anak niya lalong humigil. Yan ang gusto at panalangin ng inyong ina para sa inyo, mga anak. Try to be happy. Choose to be happy. The problem is this, my dear brothers and sisters. Happiness is a serious business. Kasi mas madaling maging miserable. Mas madaling magpabiktim na lamang na kung saan kung hindi ka man maligaya, sisisihin mo yung iba. Happiness is a serious business. Because simply, the moment you take happiness as a serious business, it means you have to make choices. You have to make choices. Just like your mama, just like your daughter, to make happiness as the center of her life. Pero bakit ba kailangan maging maligaya? Bakit kailangan ba si Kathy maging masaya? Ang una ay ito. Sino may gusto na malungkot na buhay? Wala naman. All of us deserve to be happy. At hindi naman yun. Minamahal mga kapatid, ewan kung narinig nyo sa maganda, minsan, pag ang bata'y pinapagalitan, anong sabi nila? Ikang bata ka, papatay mo ako sa sumisyunin. Alam mo, ibig sabihin ko, nagsumisyon. Hindi na. Sa limang matanda yung konstruksyon. Sa panahon nilang tawag na dyan, stress. If you live in stress, sabi ko sa'yo, mamamatay ka na maaga. Kaya yun ako na. Kaya you don't have to take everything seriously. Hindi lahat na sinasabi ng kapwa mo sa iyo, siniseryoso mo. Bakit? Marami ka rin ako nagagawa, hindi ka seryoso ka. Pero nakasagasan ng tao, hindi naman mo. Iba lang talaga ang dating. Pero hindi pinag-isip mo dahil sa samaan ng loob mo, it's not worth it. Dahil baka magkasakit ka. Tingnan nyo lang ganyan, mapabuhay. Kasi masayahin. Mas madaling mamatay ng maaga ang mga taong lupuin. Pangalawa, mga anak. Anong pansin ito? Ang tao hindi masayahin
iniiwasan, dinadaliwan. Ano ito sabihin ng mga anak? Halimbawa may Pasko, may reunion kayo. Pasko, tapos ang kwento sa'yo, puro kapig-hatian sa mundo. Nakakayaw din. Mag-iisa ka! Ang mga tao masusungit na pagkakatalay na hindi man lang tumawa, mag-iisa. At nalulot ang buhay ng tao kung luluhin itong mag-isa. Lalo ng Pasko. Kaya, choose to be happy. And what does it mean to choose to be happy? Una, make effort that you smile a lot. Libre naman ang ngiti. Bakit pagkapanin mo na hindi ka pangingiti? Isang kababa mo. Hindi naman ang phone. Because when you smile, the world smiles back at you. Choosing to be happy means choosing to forgive. Minamahal ko mga kapatid, bakit sinasabing katamahan ang patuloy na magtanim ng galit sa iyong dibdib? Sapagkat tunay, nasaktan ka, aminado naman talaga. Pero mapapansin mo, kaya ka nasaktan, ay ano? Dahil hindi ka inisip ng tao. Dahil kung inisip ka man lang sana niya, maraming siya'y nagpreno at hindi ka nasagasaan ng dinamin niya. At ikaw naman, yung tama, iniisip mo yung tao, hindi ka man lang inisip. It's not perfect kung ako. Learn to let go. Hayaan na. Lahat naman tayo may sumpong paminsan-minsan. Bawat isa pag-minsan may pinagdadaanan na hindi natin naunawaan. Yet you allow us. It's not a good reason not to be happy. Dahil nasaktan ka minsan ng iba. Pangatlo, choose to be kind. Kind people are happy people. People who knows how to say thank you. People who say, ay, ang ganda mo na yun. People who knows how to compliment and see the good in you are happy people. At ang pinaka-nega sa lahat ay yung nakikita lahat ay laging masama sa kapwa nila. At hindi makita ng maganda. Yan ang malulog na tao. Kasi hindi siya makakawala sa mundong binigyan. Choose to be happy. Choose to serve. Choose to serve. Choose to serve. Yung mga tao na nilingkod at nakakapagpaligaya ng iba, sila yung mas masaya. Because part of service is giving all the best in you. Kaya mapapansin ninyo, yan, ang isang masaya. Tsaka yung ito, inasikaso nito. Lagi yung nag-aalala, tsaka sa inyo. While at the same time, choose to love. Kaya siguro masaya ang nanay nyo eh. Kung yung sabihin, hindi ka maaalala nyo ba? Ay nakapituhan ang dalawa. Mahal. Iba ang ligaya nagmamahal kahit pag minsan ay nasasaktan. Dahil hindi kayang nakawin din naman yung katotohanan ng nagmahal ka. Kahit nabigo. Kasi lamang may tutuloy ng puso na ikaw ay nagmahal. And lastly, choose God. Choose God. Someday, people who pray, people who have faith, are far happier than those who have not. Kaya naniniwala ko masaya rin ang inyong nanay, ang inyong lola. Dahil ang nanay ng lola niyo, isang haligi, ito ang ating simbahan nito. Nagsimulang haligi. Pero sa ambag at tulong niya, naging malaki.
Dahil alam niya, walang imposible pag nakakapit ako sa Diyos. Kaya ang puso ng isang tao na malapit sa Diyos ay isang puso puno ng pag-asa. Dahil kakampi ko ang Diyos at kasama siya sa buhay. Kaya sa misa natin ito, bagay rosaryo, para sa mga anak niya at mga apo, pati na rin mga manugang, always remember your mother, your Lola, kung gaano siya kasaya. At umasa kayo, sa puso niyo yun, halimbawa, hindi kayo maging masaya yung pagpalatawa kaysa niyo. Last week, para sa inyo ito, napakituloy ko kanina, pero hindi ito bibigyan ng pansin. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Mamaya sa pag-atid nyo sa inyong ina, pasalamatan nyo sa sarili ng mga kapatid. Pati mga ako, pasalamatan nyo. Dahil binagin ko kanina, kung merong unang nakakapagpaikli ng buhay ng tao, ay yung solusyon. Kaya kailangan yung pasalamatan ng bawat isa. Dahil hindi nyo pinulutan ang ganong solusyon ng inyong ina. Dahil kung hindi nyo siya napagsikapan bilang pamilyang paligayahin, kung una pa siguro, umalis na siya. Dahil tunay, ang isang tao na nasisihan sa kanya nakikita, tuwing umaga, magsisihaw siyang imunan ang mga. Pero sa isang tao na kukonsumin sa bawat nasisilayan ng kanyang mata, ang gusto na ipigit ng mata ng tuluyan at huwag ng tumisita. So, thank you sa mga anak yan pa. Hindi hahaba na ganito ang buhay ng inyong ina, ng inyong mga. Kung wala ang bawat isang nagpapa, bakit siya naging masayahin at palatawa sa buhay? Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Paalam sa iyo, kapatid namin pumanaw, mapasapiling karawan ng may kapal. Ang pagpapala ng Diyos sa nagsipa ay barunin mo, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso, magkikita muli tayo. Samahan ka ng mga santo, kahit may nauna, tayo rin magkakasama-sama upang laging lumigaya sa piling ng Diyos, Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Dito, kasi may mas kita rito. Why? What? What? Hot. It's hot. Hot. It's hot.
Opo, opo. Nasa sila mama? Saan? Sa inyo? Nasa si mama? Ano eh? Yung wasing namin. Nasaan ka tayo? Ah, sa dulo pa. Para sa ating minamahal na Panginoon. Sa mga puso namin nanunumbaya kay Panginoon. Tinatanggap namin na lalabas ang kanyang pagpahal at itinataas sa Panginoon ang kanyang kaluluwa. Panginoon namin lahat, pagkalooban niyo po kami, lalong-lalo na nga ilang kami na ito, Iikot mo nga. Gusto daw makita ng nanay Carmen. nasa gitna ng sakit at Hindi ako maglalakad na. ay masumpang ng kahindiwaan at ang karangalan. Gusto daw makita ng nanay Carmen Sa na madaming kanilang tao. ating pag-asa at sa pagpano ng kanilang Nagpapasen. ay ang pananampalataya na walang pagkakita. Magsitayo po ang lahat para sa maging panalangin para sa ating minamahal na si Nanay Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nakikinig ka sa aming mga pagsusumamo. Matagpuan nawa namin sa aming kalungkutan ng pag-aalim ng iyong anak. Kasiguruhan sa pagdududa at lakas ng loob upang malagpasan ang mga oras na ito. Palakasin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Panginoon, si Nanay Rosario ay wala na ngayon dito sa makalupang tirahan at naiwan ang mga nagluluksa sa kanyang pagkawala. Ipagkaloob mo nawa na mapangalagaan namin ang kanyang alaala. Kailanman ay walang hinanakit sa kung ano nawala sa amin o walang pagsisisi sa nakalipas. Ngunit lagi may pag-asa sa iyong walang hanggang kaharian kung saan magkakapiling kami muli. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ako na. Iikot ko na. At ngayon po, para sa personal sa lahat po ng kanilang support. Simpag at pakikisa sa oras na pagkakulang na kami. At ito magkahari ng Diyos sa mga kami sa mga kasama. Ang binibigay ko po sa pagkakalit po sa miyembro ng mga Noong October 25, 1947, may isang batang babae na sinilang sa barangay San Andres, Malvar. Ang batang ito ay pinangalanan ng sa ang kanyang tunay na pangalan na Rosario Akla. Ayon sa akin, narinig sa mga kapag-anak, kapatid, ng inay, ang pangalan ng kapatid,
daw. Napalaki ko pala yung 22. At dala ng pagkakataon at ng tadhana, merong isang binata na taga-Inusluban na silang dalawa ay pinagtagpo. Ang binatang ito ay nagngangalang Efren Kalingasan de Castro. Sa kanilang pagkakilala, sila ay nagkagustuhan, nagkaibigan, at madaling salita, sila po ay ikinasal. At sila ay binayaan ng 7 anak. Subalit, ang Tatay Efren ay hindi pinagkalooban ng mahabang buhay. Nang mawala ang tatay, ang inay ay 51 years old lamang. Hey, let's go to the tree. Siya po ay 87 years old ang inay noong October 25 noong kanyang birthday. Huwag na po ninyong tayaan ang 8-7 dahil 2 beses na po yung lumabas. Na kung bakit naman tuwing dadaan ng kobrador, ako ay tulog. Kaya hindi ko natayaan. Tutuloy ko po ang kwento. Nung mawala ang Tatay Efren, ang inay ay 51 anyos lamang. So kwentahin natin, mag-isa niyang itinaguyod ang kanyang 7 anak sa loob ng mahigit 30 taon. Malakas ang loob ng inay. Nung siya ay nasa ICU, kaming 2 lamang, ay sinabi niya sa akin, Boyet, gusto ko pang mabuhay. Pwede kang kausapin mo ang mga doktor na ako ilabas din para kayong lahat ay nakikita ko. Ay ano ba isasagot ko? Ay di sabi, sige po na inay, at kakausapin ko ang doktor. Subalit sa awa ng Diyos, makalipas ang ilang araw, ang inay ay i-release. Siya ay lumabas na ng ospital. Lahat kami ay masaya. We had that sigh of relief because inay was out of the hospital. Siya ay nakita namin, nasa bahay lamang, pero nahihirapan din siya, ngunit hindi siya sumusuko. Siya ay lumalaban. December 20, umaga ako ay nagatid ng almusal ng inay. Inabutan ko siya sa kusina. May hinuhugasang isang pinggan. Sabi ko, inay, kayo po kumain na muna. Sa'yo, Boyet, diyan mo lang iyan. Yun ay December 20, Friday. Ay sabi ng inay, Boyet, kailan kang alis na ang dating ni Hani? Galing Singapore. Sabi ko, ay bukas po inay. December 21 ang flight po ni Hani. Dahil, ang plano po namin, pagkadating ni Hani, kami ay aakyat ng Baguio. Ito namang isa kong paring Larry, bago pa isugod sa hospital ang inay, ay nag-chat sa akin, pare, mag-organize ka ng Christmas party natin habang malakas pa si Mother. Lahat pong magagandang balak ay gumuho. Masakit. Pero makikita mo sa inay, kahit siya nahihirapan, hindi ko siya nakitang tumuluman lamang ang
luha. Because she wants to live a little bit longer. Gustong gusto pa niyang mabuhay. Dangan nga lamang, noong December 20 ng hapon, dumaing na siya ng pananakit ng dibdib. So siya ay muling isinugod sa hospital. Madaling araw ng December 21, siya ay binayabuyan na ng buhay. Ang tanging masasabi ko, ang inay ay napakasimpleng babae, subalit nandoon ang kanyang tatag ng loob. Kayo naman, kayo nga ang magtaguyod ng 7 anak. Single-handedly, I think that is a very difficult task. Pero kinaya yon ng inay. At nitong mga huling panahon, sabi niya sa akin, Boyet, ako naman ay masaya na rin. Dahil nakikita ko ang aking mga anak na nasa maganda ng kalagayan. Ang aking mga apo ay malalaki na. Ako naman ay nasisiyahan din pag nakikita ko ang aking mga apo sa tuhod na pagkalilikot. Inay, maraming salamat po sa lahat. Kami po ay magpapaalam sa iyo. Kami na po ang bahala sa sarili-sarili naming pamilya. Hanggang sa muli. Salamat po sa inyo. Ang inay po ang nagturo sa akin na magkaroon ng malaking paniniwala at pananalig sa Diyos. Tanda ko pa nung bata ako, elementary ako nun siguro. Maliligo ako ng madaling araw. Alam nyo naman dito sa Lipa, sobrang lamig ng tubig. Ang gagawin ng inay, ipagpapakulo na niya ako ng tubig sa kaldero kasi hindi pa naman uso electric kettle nun eh. Tapos sasabihin niya sa akin, Darling, mainit na ang tubig, maligo ka na. Tapos, alas 4 lang ng madaling araw, nasa katedral na kami ng Lipa. Yun yung literal na kami yung nagbukas ng simbahan. Yung misa na atenda namin, 5:30 pa. So, magkukwento pa ang inay, ito ang dadasalin mo, ganito mag-cross ng maayos. Tinuro niya sa akin yun lahat. Kung ano yung mga dapat dasalin, at kung paano talaga maniwala sa kanya. Yung gabi na nasa ER siya, kita ko na gumagalaw yung bibig niya. Sabi sa akin ng tito, nagdadasal siya, Ate Dar. Pinipilit kong ngumiti ng mga minuto na alam kong nakatingin ang inay sa akin. Dahil gusto kong ipakita sa kanya na magiging okay ang lahat, inay. Kayang-kaya mo yan, inay. Yung totoo, sobrang babaw ng luha ko. Maiksing kwento, mga pelikula, agos na agad ang luha ko. Pero dahil kita ko sa inay, ni katiting na panggigilid ng luha wala sa mata niya. Bakit ako? Kailangan kong maging malakas din para makita niya na okay lang, kaya namin to.
A mother's love is unconditional. And she extended it to us. Sa mga apo niya at sa mga apo niya sa tuhod. Kaya ngayon po, ang Valencia at De Castro family ay tapos puso kong nagpapasalamat sa inyong lahat na sumusuporta at nakikiramay sa aming pamilya. Ang inyo pong dasal para sa aming mahal na Inay Charing ay lubos naming pinapahalagahan. Sana po ay patuloy nating ipagdasal ang Inay Charing na mawalhating paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Nay! Mahal na mahal kita. In behalf of our family po, the De Castro family and Valencia family, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa naghatid ng tulong, nakiramay. Kami po ay nagpapasalamat. Siguro po, tanggap naman namin ng inay ay wala na. Kumbaga, nasa piling na siya ng Diyos. At katulad nga po ng sabi ng pare, masaya po kami dahil nakaabot ang inay ng ganong edad. Ang akin lang pong hinagpis, yun pong aking anak na nasa abroad, yun po ay kauna-unahang inalagaan ng inay. Kasi silang mga unang apo. Na tuwing hapon, ang inay naglalaba ay lagi ng, inay, tulog bikat, tulog bikat. Kaya po siya nagkakangiiyak ngayon. Pero sa isang banda ay, kumbaga ay, masaya na rin siya dahil ang inay na nasa maayos ng kalagayan. Muli po, kami pong pamilya, De Castro family and Valencia family, pati po mga kapatid ng inay, kami pong magkakapatid. Kami po yung nagpapasalamat sa inyong lahat. Patuloy po natin ipagdasal, ipanalangin ng inay. Salamat po. Maraming salamat sa iyo. Sa edad kong ito, natatandaan ko, hindi man lamang kami nag-away ng kapatid kong iyan. Di ba yung mayroong mga kapatid na nag-aaway, hanggang sa siya mamatayin, hindi kami nag-away niya. Bata pa ako, isa sa kanyang anak na panganay, hanggang sa huling anak niya. Pagkabakasyon at walang pasok sa eskwela, ako'y naroon sa kanila. Sabi ko nga sa aking mga pamangkin, hindi ka ninyo alam na ang aking mister ay dito ko sa inyo bahay sinagot. October 7, 1970. Ako'y first year college na noon. STEM break noon. Lahat ng kanyang mga anak ay dumaan sa aking mga kamay. Inalaga kong lahat iyan. Kaya mahal na mahal kita ate. Hindi kita makakalimutan. Sa ngalan po ng aming pamilya, Valencia at De Castro family, kami po ay nagpapasalamat. Nagpapasalamat din kami sa aming butihing Mayor, Cristeta Cuevas Reyes ng Malban. Siya po ay aming kamag-anak na talagang napakalapit naman. Sino man po ang mawala sa aming pamilya, hindi siya nawawala doon. Marami pong salamat, Mayor. Hindi mo kami pinapabayaan. Magandang hapon po. Ako po si Edna Endaya. Ako po ang pang-anim sa 7 anak ng inay, pero 6 na lang ang buhay. I don't normally dress this way, pero dahil sa inay, medyo maayos po yung damit ko. Hindi ko po ito naisuot last year sa Christmas party namin. Pero naisinuot ko po para sa inay. Marami po magandang alaala ang inay. Kagaya po ng vintage bag na ito. Siguro po 70 years na ito.
bago siya nawala, hiningi ko, sabi ko gamitin mo. Marami na akong nabigay na bag. So, inay, thank you very much. Alam niyo po, ang inay, hindi po siya sinungaling. Pag yung mga kapatid ko, umaalis, suot-suot yung mga damit, sinasabi niya sa akin, tingnan mo yung damit ni kasama-sama. Hindi naman bagay eh. Hindi po talaga siya sinungaling. Minsan kakain kami sa tanghali, tapos sa gabi. Meron yan sasabihin sa akin. Alam mo si Blanc, kagaling matulog. Sabi niya ganon. Ay di napatunayan ko nga po nitong nagburol. Si Blanc. Alam na po. O sino po. Ay di nga po, hindi po sinungaling ang inay. Lahat naman po dumaraan sa pagiging matanda, ano. Dagdagan po natin ng pasensya sa ating mga magulang. Minsan ay hindi po natin kayanin yung tayo ay medyo naiinis, pero ganun po talaga ang magulang. Pag kumakain kami minsan sa tanghali, yung tilapia ginataas, sasabihin niya, eh masarapan naman dyan yung kinamatisan mo yan at mayroong kalamyas. Pag naman ako'y nagganyo, sasabihin ay masarap ang ginataan. Nakakalito, ano po. So, isa lang po, love and sacrifice goes hand in hand. Dahil mahal natin ang isang tao, mahal natin ang magulang, kailangan po nating magsakripisyo. Kung ano yung gusto niya, sige, isa-sacrifice natin. Sana po lahat tayo, may mga magulang pa, may mga anak, asawa, habang may oras, ipakita po yung pagmamahal. Ganun po yung naramdaman ko noong lumabas ng hospital ang inay. Eksakto naman po, yung discharge date niya was my last day sa trabaho. Since then, nagkaroon po ako ng time, enough time para sa inay, at yun din po ang sabi ko sa mga katrabaho ko, magkakaroon ako ng enough time para sa inay para maalagaan. Pero ano po pala, being free doesn't give happiness always. Ngayon free na kami na alagaan ng inay, siya, dalhin kung saan. Retired na ang mga kapatid ko, ang kuya ko, ang dalawa kong ate, retired na ako. We are free. Pero wala na siya. So, hindi po kami happy. Thank you po. Ngayon po, magkakaroon na po tayo ng final viewing. Sa nagnanais sumulya para sa uling pagkakataon kay Nanay Rosario, mangyari po lamang na gumawa tayo ng isang maayos na pila dito na lamang po sa gitna, palabas na sa kaliwa. Uunahin po muna natin ang mga kaibigan at kakilala. Sunod na po ang kamag-anak at sunod na po ang immediate family o naulilang pamilya. Maaari na po magsimula mga nasa likod. Ha? Yeah. Ano yung nadapa?
Kasunod po ng mga kaibigan, kakilala amin na rin pong tinatawagan ng mga kamag-anak. Amin na pong tinatawagan ng pamilya. Maaari na po tayong lumapit sa casket para sa inyong huling pamamaalam. Huwag mo akong patungan mo. Tinatawid na din naman. Where do you go? Okay, I want to go to Inai. You don't want to. You don't remember it? What is wrong with you? You don't remember.
Meron? Pwede niyo pong kumuta, nandito po sa ilalim yung kumuta. Mamamaya niyo pakpan. Patulungan ng luha. Tutulungan ng luha. Ay, bukain ay. Sige po. Tutulungan ng luha.
iayos na lang po ng kumot at sasaraduhan na natin. Jesus, yan. Uy, si Jesus yan, nag-iikot daw. Ikot mo na yung dalawa. Ikot. Hindi tinatawid. Hindi tinatawid. Ikot mo isa pa. Dito ka. Okay, dito ka kayo sa Sa pahintulot po ng pamilya, atin na pong ihahatid si Nanay Rosario sa kanyang huling hantungan. Magkakaroon na po tayo ng pag-alay ng bulaklak. Dito na lamang po sa gilid ang ating pila. Dito, pag gano'n na lang po ang offering. Sa mga nakapag-alay po ng bulaklak, mangyari po lamang na bumalik tayo muli sa ating mga pwesto. Huh?
Bumalik daw sa upuan. Ang pamilya po ay gusto magpapasalamat sa lahat ng nag-iisa sa araw na ito, gayon na rin po sa araw ng buhay. Ang lahat po ay nakatulong na mabawasan ang kanilang nararamdaman. Ang inyong pakikisimpatya ay nananatili sa kanilang mga puso at dalaanan. Ang pamunuan po ng Eternal Gardens, kabilang na po mga officers, staff sa kanilang interment crew, ay nagpapaabot ng aming pakikiraman sa naunang pamilya ni Nanay Rosario.
Ay. Tingnan mo po kung may tubig. Tubig. Papamak na doon. Doon sa pula. Doon sa pula, marami tubig yun. Doon sa pula. Ay, nakakambo naman eh. Yan. Yan. May gawin mo tubig yan ba? I get 20 minutes. Mamay. Hindi, alam mo itong tapos yan. Kayo nga pala dapat nga pala tatlo. Nakasimil ko din. Pero yung libot ko lang. Some water. Ano, tipo niya. Kung mga masawa. Ayan? Tatambakan pa? Inarong talaga yung try pa. Di ba mo na lang? Ibalang
Para ipapasama